Ito, medyo magandang balita dahil lumalabas na po yung mga naninindigan at mga senador na hindi na talaga nila din matiis ang ginagawa ng Chinese government. Kaugnay po dyan sa panghihimasok, panghaharas sa West Philippine Sea. Kaya umiinit ngayon ang mga pahayag ng mga senador led by Senate President Mig Zubiri na from day one naninindigan niyang mamangyan. Dapat ipaglaban natin ang West Philippine Sea. At ngayon, ang kanya sinasabi, talagang dapat nang paalisin, pauwiin etong Chinese ambassador to the Philippines. Kasi talaga hindi na nakakatulong sa issue sa West Philippine Sea dahil hindi na diplomat ang kanyang galaw. Nambubuli na dito sa ating pamahalaan. Ganon din po ang paniniwala ni Senator Ejercito. Hindi trabaho ng ambassador na magpainit pa ng sitwasyon. Dapat nga siya yan ang tulay ng magandang communication. Maging si Senator Nancy Binay at Hontiveros, pati si Senador Bato na pinagdududahang pro-China, hindi na rin nagugustuhan ng galaw ng China sa nangyayaring ito. Especially yung ambassador. So, alam nyo, legal at may kapangyarihan ng Philippine authorities at Philippine government na pauwiin ang ambassador ng kahit na anong bansa kung dito sa Pilipinas, kung hindi nakakatulong. At nagiging dahilan pa ng nagiging problema. Katulad ng ginagawa nitong Chinese ambassador na si Xing Lian. Na pati nga yung ating Chief of Staff dinidebate pa at pinagsasabihan tayo daw ay nambubuli sa kanila. Samantalang atin ang West Philippine Sea. Exclusive economic zone ng ating bansa. So suportahan natin itong mga lumulutang ng mga senador na naghahayag ng pabor sa bayan sa Pilipinas at kanilang hinahayag na ang masamang ginagawa ng China. Yun naman pong ilan na mga senador na until now ay tahimik sa isyong ito. Katulad ng mga senador na identify na mga Duterte o supporters ng mga Duterte. Kayo po'y senador ng bayan, hindi po kayo senador ng iisang pamilya. Kayo'y senador ng taong bayan na inaagawan, kinukup-kup ng China ang ating property. Bakit kayo hindi pa rin naninindigan? Like Robin Padilla, tukuyin na natin. Yan ang kumukwestiyon until now. Ng pakikialam ng ibang bansa. At yung iba pa dyan, alam ko, ayaw ko ng pangalanan yung iba. Okay? Bakit kayo ganon? Ang taong bayan ay naghihintay. Kayo ay national official ng bansa. Dapat pabor sa bayan para sa teritoryo ng bansa. Hindi yung para lang sa iisang pamilya or namumulitika pa kayo. Ako po ang aking opinion, interpretation sa isyong ito. Dapat dito walang politika. Walang oposisyon, dapat dito'y nagkakaisa. Manindigan para sa bayan. Ang channel na ito maninindigan para ho sa ating paniniwalang atin yan. Yung mga supporters ng mga pamilyang ayaw makialam at nakakabingi ang katahimikan sa isyu ng West Philippine Sea. Kayong mamamayang Pilipino, tayo ang magdi-decide pagdating ng eleksyon sa 2023 at 2028. Kilalanin natin ang may prinsipyo tungkol sa isyong ito. Naninindigan para sa bayan. Kung ano ang dahilan, bakit tahimik sila, hindi natin alam. Okay? Kaya nga pinagdududahang pro-China pa ang dating nila. Yun naman po ang mga Pilipino na hayagang pro-China, na mga nasa social media, nasa mga media fora, nasa mga kung ano nung usapan. Politiko man kayo, hindi. Kilala na kayo ng gobyerno, kilala kayo ng mga botanteng Pilipino. Okay? At ang mga botante naman, huwag kayong matakot. Kahit kamag-anak nyo yan, kahit may utang na loob kayo, kahit anuman pa ang dahilan kung bakit kayo naniniwala dyan, kalimutan nyo pansamantala yung kapakanan ng bansa ang ating ilaban dahil tayo'y inaagawan ng People's Republic of China. Patuloy po na nandyan ang mga Militian vessel, nandyan ang naglalakihang mga Chinese Coast Guard, yung mga barko,
at yung mga barko rin ng People's Liberation Army. Di ba? Pero ang maganda naman, continuous na nananindigan ng ating militar, Coast Guard at suporta ng ibang mga bansa. Hindi tayo pababayaan. Katulad ng Amerika at ng Japan. Talaga hong desidido silang tulungan tayo. Hindi lang sila pwedeng manguna. Hindi tayo pwedeng pangunahan. Kasi tayong Pilipino at ang ating Pangulong Marcos ang magdi-decide kung ano ang gagawin sa mga panahon na talagang tayo ay gipit na. Sa ngayon, diplomasa pa rin ang approach, ang ginagawa. Dahil ayaw nga na makipag-away ng ating bansa. Dahil malaki ang epekto sa seguridad, ekonomiya at marami pang iba. Pero tumitindi po, hindi nagbabago ang pambubuli, pang-aagaw ng China. Kaya dapat ang mga Pilipino ay magkaisa. Yung mga Pilipinong ayaw manindigan, sa halip ay ang dating ay pumapabor pa sa China, tayo ng mga Pilipino at ang mga Pilipino na ang bahala dyan. Huwag niyong tangkilikin ang kanilang social media. Huwag niyong tangkilikin ang kanilang mga sinasabi sa mga media fora o anumang mga statement o interview sa social media o sa media. Dahil yan po'y panlilin lang, kawalan ng prinsipyo. Mga programa sa radyo, sa telebisyon, sa social media, yan yung mga disinformation na laganap. Dahil sila inutusan, inatasan. Kung ano ang kapalit, hindi natin alam. Nadidinig, nakikita, body language, alam naman natin at kilala yan. Alam na rin ng gobyerno yan tulad ng sinabi ko. Okay? So, isyong kilalang kilala at makikilala. Sabi nga nila yun daw mga pro-China, anti-ICC. Yun daw mga pro-China, pabor sa fake news. Wow. Ano yung kampihan? Nakakaubo ang kanilang mga prinsipyo, ano ha? Anyway, bahala sila. Ang mahalaga, majority ng ating mga Pilipinong, mamamayang Pilipino sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ay may paninindigan. Mga politiko, dahan-dahan. Pero sana manindigan sila. Hindi yung political interest, nakikiramdam lang. Pagka maraming taga-suporta sa kanila para sa next election, doon sila kakampi. Pag alam nilang makakasira sa kanilang political career, ayaw magsalita. Ingat tayo dyan. Mga walang prinsipyong politiko yan. Marami yan. Nakikiramdam lang. Kasi lalo na yung re-electionist or senador or gustong maging senador, nakikiramdam sila. Kung saan malakas ang suporta, doon sila. Yun ang walang kakwenta-kwentang prinsipyo. Puro pang sarili lang. Lumantad kayo kung para kay sa bayan, susuportahan kayo. Pero kung kayo ay laban sa bayan sa isyong ito, hindi talaga kayo mananalo.